Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin namang sikreto upang humabol ulit sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na po kayo at masarap po tayo, at muli, be inspired. At ang unang sikreto upang humabol ulit sa iyo ang isang lalaki, palaging matulog ng tama. Yan ang unang sikreto ka-inspired upang isang lalaki ay muling humabol sa iyo. Baka sabihin ng iba dyan o ng karamihan dyan, ka-inspired. Parang kakaiba ata tinuturo mo ngayon. Parang kakaiba ata yung tips mo ngayon, yung advice mo ngayon. Alam nyo mga ka-inspired, huwag niyong minamaliit ang bagay na yan. Sapagkat ka-inspired, maraming magagandang mangyayari kapag sinunod nyo yan. Ka-inspired, ano bang mga mangyayari? At talaga bang hahabol ang lalaki sa akin? Malaki ang chance sa ka-inspired na muli siyang maghabol sa iyo kapag ganyan namang sinunod mo. Bakit? Dahil kapag ikaw natutulog ka ng tama o palagi ka natutulog ng tama, wala kang panahon ka-inspired upang isip-isipin siya palagi. Dahilan kung bakit yung iba dyan walang ginawa kundi mag-isip dun sa lalaki, kaya napipilitan ka o naprepersa ka na baka maghabol ka nga talaga sa kanya. Pero pag ikaw ay natutulog ka ng maayos, bukod sa nagiging blooming ka na, gumaganda ka, hindi ka na-stress, hindi ka pa naghahabol sa kanya. 'Di ba? Kapag na kita ng isang lalaki na mas lalo kang gumanda dahil tama lagi yung tulog mo Tapos dahil nga tama lagi yung tulog mo, hindi kulang-kulang, magtataka yan ba't di ka nagpaparamdam, di niya alam nagpapahinga ka o natutulog ka. O 'di ba? Napapaisip na siya sa iyo, mas lalo ka pang gumaganda dahil natutulog ka ng tama. 'Di ba ka-inspired? Sabi na iba ka-inspired, kakaiba talaga Parang ngayon ko lang narinig yan. Oo, sa akin yun lang maririnig yan. Pagkat ka-inspired, pinag-isipan ko yan. Di ba? Para sa inyo. Hindi ko hahayaan na hanggang dyan lang kayo. Hindi ko hahayaan na maabuso kayo o kayo na lang palagi ang maghabol. Dapat, hahabulin ka rin. Lalo na kung wala ka namang ginawang masama. At deserve mo namang habulin sapagkat nagmahal ka lang ng tapat at totoo. Ka-inspired sa isang mga sikreto upang humabol muli sa iyo ang isang lalaki. Palagi kang matulog ng tama. Huwag kang isip ng isip sa kanya. Yung iba dyan gumagamit ng no contact rule. Wala namang ginawa kundi mag-isip ng mag-isip dun sa lalaki. Gumagamit ng no contact rule, wala namang ginawa kundi maghintay. Magpahinga ka, lalo na kung wala ka namang trabaho o ginagawa. Matulog ka ng tama, mag-pewterest ka, magpaganda ka. At yung pagtulog ng tama, ay nakakaganda yan. Totoo yan. Isipin mo, stress na stress yung mukha mo, tingin mo haabulin ka niyan? Kulang ka sa tulog, stress na stress yung mukha mo, tingin mo maghahabol ulit sa'yo yan? Matulog ka ng tama upang mas lalo kang gumanda at hindi ka laging isip ng isip at hindi ka maghabol sa kanya. Matutokso kang maghabol sa kanya pag lagi kang, di ba, kulang sa tulog, isip ka ng isip sa kanya. Hayaan mong siya ang mag-isip sa'yo habang tulog ka. Hayaan mong gumanda ka ng gumanda dahil palaging tama ang tulog mo. Mga dahilan kung bakit ang lalaki ay malamang sa katagalan ay mag-ahabol sa'yo, ka-inspired. At ang palawang sikreto, mga ka-inspired, upang ang isang lalaki muling humabol sa'yo is ipakitang naka-move on ka na. Yan ang palawang sikreto, ka-inspired, upang muli ay humabol sa'yo ang isang lalaki. Alam niyo mga ka-inspired, masyado kasing kumpiyansa ang mga yan. Dahil alam nila na mahal mo pa rin sila. Dahil alam nila na ikaw pa rin ay nababaliw sa kanila at naghihintay sa kanila. Pero kapag nakita at naramdaman at napatunayan nila na ikaw ay wala ka ng pakialam sa kanila, masaya ka na ngayon sa buhay mo, tuloy na muli ang mga ginagawa mo, hindi ka na nagpapakita ng kalungkot at negatibo, at talaga namang pinapakita mong nakamove on ka na, doon ka inspired. Marami silang maiisip at marami silang mararamdaman. Marami silang marirealize at marami silang gagawin. At isa na doon ka inspired ang alamin kung bakit bigla kang naging ganyan. Yung iba sobrang base pa makamove on, sabi ng iba ka-inspired, paano yun? Paano papakita ng nakamove on na hindi pa nga ako nakamove on? Mahal ko pa rin siya. Namimiss ko pa nga isa sa mga paraan, technique yan. Ipakita mong nakamove on ka na kahit hindi pa. Ganun ba yun? Mahirap ata yung ka-inspired. Kaya mo yan. Maraming paraan. Wala kasing ibang ginawa kundi mag-isip sa lalaki. Di ba? Maglibang ka. Magpaka-busy ka sa trabaho mo. Mag-workout, mag-self-improve. Maraming pwedeng gawin sa oras mo. 'Di ba? Ipakita mong naka-move on ka at huwag kang post ng mga madadrama. At huwag kang puro parinig sa social media. At puro ka kalungkutan, puro ka iyak diyan, ipakita mong matatag ka.
Ipakita mong malakas ka. Ipakita mong okay ka na. Ipakita mong masaya ka. Sapagkat ka-inspired, wala silang pakialam sa kung ano talaga ang nararamdaman mo. May pakialam sila kung anong nakikita nila sa'yo. Kung anong sitwasyon mo ngayon. At ipakita mo ngayon na okay ka na. At doon ka-inspired, maniwala ka sa akin. Maraming lalaki ang naghahabol muli sa dati nilang partner na babae. Hindi ko rin malaman kung bakit ganun eh. Sa psychology, may paliwanag din dyan. Kung kailan okay ka na. Kung kailan naka-move on ka na. Kung kailan masaya ka na. Kung kailan may bago ka na. Doon lang sila muli maghahabol sa'yo. Isa yun sa mga sikreto upang muli ay humabol sa'yo ang isang lalaki. Pangatlong sikreto, mga ka-inspired, para muli ay humabol sa'yo ang isang lalaki, biglang wag mo siyang masyadong kausapin. Yan, pangatlong inspired na sikreto upang isang lalaki muling talaga namang maghabol-habol sa'yo. Diba, kung ngayon, talaga namang sabi natin lumaki ng ulo niya sapagkat napakita at naparamdam mo na sobrang mahal mo siya. At naman napakayabang niya at nagbago na siya. Dahil na rin siguro masyado siyang kampante na sa'yo. Dahil alam mo na ang sitwasyon niya sa puso mo, na mahal mo nga siya. Pero kapag ginawa mo ang advice ko na yan, bigla wag mo siyang masyadong kausapin o pansinin, doon kayo inspired matatanggal ang validation sa utak niyan at bababa ang pride niyan. Kaya lang naman mataas ang pride ng isang lalaki dahil pinapakita mo na good ka sa kanya. Okay na okay ka sa kanya. Na mahal mo siya, na baliw ka sa kanya. Kaya masyadong kampante. Okay na okay, binabaliwala ka nga eh. Okay nga lang kahit matagal kang mag-reply. Okay lang din, talaga naman kahit hindi siya masyadong nagme-message sa'yo. Magdadahilan lang siya. At kung minsan hindi na siya masyado nag-e-effort sa'yo. At kung minsan ka-inspired, hindi na rin siya nag-update sa'yo. Masyado na siyang kampante. Ngayon, ka-inspired, ipakita mo ang cold treatment. Iparamdam mo na nanlalamig ka para maisip-isip niya ang mga pagkakamaling ginagawa niya sa'yo. Dahil kung wala kang gagawin kakaiba, wala rin siyang marirealize. Kung paulit-ulit ang ginagawa mong katangahan at ang mga ginagawa mong kamaliang ginagawa sa inyong relasyon, hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Dapat meron kang baguhin sa mga pinapakita mo sa kanya. At isa yun sa mga pwede mong gawin. Biglang huwag mo siyang masyadong kausapin. Magpaka-busy ka upang ang lalaki ay talagang ma-curious sa'yo at mapaisip at maging mysterious ka sa kanya. Dahilan kung bakit palagi ka sa utak niya at muling tataas ang value mo sa kanya. Dahilan kung bakit hindi siya masyado magiging kampante at ang pride niya ay unting-unting bababa sa'yo. Napakagandang bagay noon upang ang lalaki ay talaga naman ka-inspired muling humabol sa'yo. Hindi man literal, pero hahabulin niya yung dating ikaw sa kanya. Hahabulin niya yung validation na ibinibigay mo sa kanya noon. Hahabulin niya yung dating lambing mo sa kanya na noon ay parang napakailap na ipinapakita mo sa kanya, ka-inspired. So yun sa mga pwede mong gawin. Biglang wag mo siyang masyadong kausapin, baguhin mo yung iba mong ginagawa, pinapakita sa kanya upang malibago siya, upang makuha mong atensyon niya, upang siya ay humabol sa iyo at laging magparamdam at laging mag-effort na. Magkaroon din ng takot na baka magbagot mawala ka, ka-inspired. Pangapat na sikreto, ma-inspired upang humabol mali sa iyong sinalakis. Tumanggap ng bagong manliligaw. Yung pang-apat, ka-inspired. Alam nyo, para naman to sa mga, sabihin natin naghiwalay talaga. At sobrang tagal na naghiwalay yung buwan na ganyan o taon. 'Di ba? Gumamit ka ng no contact rule, nag-self-improve ka na, at lahat na yata ng technique ginawa mo na, isa yun sa mga pwede mong gawin. Tumanggap ng bagong manliligaw, at sana mabalitaan niya yun, para malaman talaga natin ang reaction niya. Diba? Kasi kung minsan talaga sa maraming pangyayari, kung kailan meron nang nanliligaw doon sa ex niya, o sa dati niyang partner, doon lang siya gagawa ng paraan upang hindi ito maagaw ng iba, at manumbalik sila sa dating sila. Diba? Tumanggap ng bagong manliligaw, kung lalaki sa tingin mo ay wala nang pakialam sa'yo, matagal na kayong wala at hindi na siya naghahabol sa'yo. So yun sa mga sikreto upang siya muling humabol sa'yo. Tumanggap ng bagong manliligaw, pero huwag nang tumanggap ng bagong manliligaw, hindi yung sasagutin mo agad. Dapat makikiramdam ka din. Baka mamaya mas malala pala yan. Sasagutin mo agad yung bago mo manliligaw, sasagutin mo agad, malay mo mas masahol pala yan. Di mas nagdagdag ka na lang batong ipopokpok sa ulo mo. Diba? At saka hintayin mo muna na malaman at makita mo yung reaction niya. At tingnan natin, we'll see kung anong effort ang gagawin niya. Kung talagang wala na siyang gagawin, hindi nagkaalaman na, natapos na talaga kayo at wala talaga siyang pakialam sa'yo. Pero
I doubt. Bakit? Dahil karamihan ng ganyan ay muling naghahabol, nagugulat lang yung iba, nagme-message na yung ex nila. May bago ka na rin manliligaw. Sana huwag kanyang saktan, sana mahalin ka niya. Pero totoo, nagpaparamdam yun na gusto niya rin makipagbalikan, ka-inspired siya sa mga sikreto. Bagay na pwede mong gawin upang lalaki ay muling makuha ang atensyon mo at ang atensyon niya at magkaayos, magkausap kayo. Sa ganung paraan, pwede ka-inspired. Muli siyang hahabol sa iyo. Tumanggap ng bagong manliligaw. Panglimang sikreto, mga ka-inspired, upang muli ay humabol sa iyo ang lalakis. Mag-post ng mga nakakaakit mong picture, yung palima ka-inspired. O dapat yung pinopost mong picture mo, yung mga nakakaakit. I mean, yung maganda ka, nakaayos ka, pinaghandaan mo, di ba? Hindi yung magpipicture ka, hindi ka man lang nag-ayos ng pagbumukha mo. Nag-picture ka, pinost mo sa social media, hindi ka man lang nakapagsuklay ng maayos sa buhok mo. Di ba? Sabihin ng iba, ka-inspired, picture lang naman eh. Ano ba naman yan? Ka-inspired, maganda naman ako eh. Hindi ko na kailangan magpaganda. Alam nyo, iba pa rin yung nag-aayos. Lalo na, kapag ipopost mo sa social media, bakit? Ilang tao lang ba makakita niyan? Ha? O sabihin natin, wala tayong pakialam sa ibang tao makakita niyan. Paano yung sa ex mo, di ba? Sigurado ko i-stalk ka nun. Di ba? Kung talagang wala ka ng pagmamahal sa kanya at hindi mo na gustong magkabalikan kayo, sige, kung ano-ano lang i-post mo, kahit pangit yung itsura mo dun, kahit di ka nakaayos. Pero kung ang goal mo ay magkaayos kayong mali, at muli siyang humabol sa'yo, at magkabalikan kayo, at muli siyang magparamdam sa'yo, at mag-reply na siya sa'yo, dapat nakakaakit yung mga pinopost mo. Upang talaga naman, yun maging dahilan, upang kausapin kanya, at mapag-usapan yung dating problemang hindi naayos. At muli ay humabol sa'yo ang lalaking yan, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nakaklik na subscribe. Click nyo na po yung subscribe, mga ka-inspired. Click nyo na po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So, gusto magpa-coaching, magpa-advise, message po ako sa akin Facebook and yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yan, chat nyo lang ako mismo ang siya makakausap nyo tungkol sa inyong problema, sa inyong relasyon o buhay pag-ibig ka-inspired. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.